Magandang gabi sa ating mga tagapakinig at manonood. Miyerkules po muli, 28 ng Setyembre sa taong 2016. Kaya't muling sumasahing papawid ang DepEd Hour. Ako po si Alan David Valdez. At ako naman si Eloisa Joy Domingo. Makakapiling ninyo ngayong gabi upang maghatid ng mga kaganapan tungkol sa iba't ibang proyekto, programa at pangyayari sa sangay ng kabanatuan. Sa ating panel discussion ay makakapiling natin ang 2 batang manunulat at 2 gurong tagapayo na itinanghal na pinakamagaling sa larangan ng pampaaralang pamamahayan na kamakailan lamang ay umani ng mga parangal sa katatapos na 2016 Division Schools Press Conference. Sisilipin natin ang kanilang mga karanasan at paghahanda kung bakit natango nila ang mga parangal na may kahirapang maabot sa larangan ng pampaaralang pamamahayan. Makakasama rin po natin ang ilang kawani mula po sa San Jose City Division upang pag-usapan po ang kanilang ginagawang benchmarking po dito sa ating sangay dahil pa rin po sa kanilang gagawing tele-radio program na katulad po ng atin. Sa ating teleturuan naman ay itatampok natin ang ika-4 at huling module ng Grade 7 sa asignaturang Agham para sa Season 7. Sa module pong ito ay makakasama natin bilang teacher presenter si Michelle Apostol ng San Josef National High School na tatalakay sa aralin tungkol sa reproduction, the continuity of life. At upang makapiling na natin ang ating mga panauhin sa gabing ito, tunghayan na po natin ang hanay ng mga balita. Walang-4 na sets ng computers maagang pamasko ng DepEd Computerization Program sa Marciano del Rosario Memorial National High School. Dagdag na budget para sa feeding program inilaan ng sangay. Halagang 200 piso karagdagang pondo sa bawat batang mag-aaral. School-to-school partnership ng MHIS at Science High School, Idulan. Pagpapataas ng kamalayan sa mga kalamidad, target ng pagsasalib puwersa. 5 mag-aaral ng Campino Elementary School sasabak sa RSPC. 3 batang manunulat ng Kalibangbangan Integrated School, pasok rin sa RSPC. Mga mag-aaral ng Science High School humahataw sa isinasagawang Second Founders Cup ng Midway Maritime School. Mga kinder teachers ng buong sangay sumailalim sa pagsasanay sa paggawa ng kagamitang panturo. Ika-6 na kampyonato sa DSPC muling naiuwi ng WUP Elementary Department. Editor-in-Chief, itinanghal na mga outstanding campus journalists. Special program sa TLE na Farmers Field School Palay Check Training ng Palagi Integrated School nasa ikalawang taon na. At sa detalye ng mga balita, maituturing na maagang pamasko ang 84 na sets ng bagong computer ang ipinamahagi ng DepEd sa paaralan kaugnay sa DepEd Computerization Program na nagsimula noong 11 ng Agosto. Bilang paghahanda sa nasabing programa, naglaan ng 2 silid ang paaralan upang magsilbing computer laboratories na makatutulong upang mas mapaunlad pa ang kaalaman at kakayahan ng mga mag-aaral sa mga computer-related subjects at iba pang mga asignatura. Unang magkaroon ng kaalaman kung paano gamitin at maingatan ang mga bagong gamit ng paaralan, ay nagkaroon ng lecture at workshop sa mga guro kung saan ito ay nakatuon sa mga bagong application ng computer na maaaring gamitin o magamit. 42 computer sets ang inilaan para sa senior high school students habang hinihintay ang computer na nakalaan para sa kanila. Bukod sa mga benepisyong makukuha ng mga mag-aaral, maaari rin itong magamit sa iba pang mga asignatura na mas malaki ang may tutulong sa kanila. Sa tulong ng CAT bilang kontraktor, mga guro at punong guro, matagumpay na napasakamay ng paaralan ang 84 na sets ng mga bagong computer na ito. Ayon sa punong guro, malaking tulong ito sa mga mag-aaral dahil mas mapauunlad ang kanilang kaalaman at kakayahan sa paggamit ng computer, lalong-lalo na sa mga senior high school students kung saan mas magiging gagamitin para sa kanila
ang kaalaman kaugnay sa computer. Para naman sa mga mag-aaral na nasa junior high school ay magsisilbi namang sanayan ang mga computer na nakalaan para sa kanila upang magkaroon ng paunang kaalaman kaugnay sa paggamit ng computer. Ang ulat po yan ay naitala ni DepEd Media Bureau Member Daryl Jan Cacananta ng Marciano del Rosario Memorial National High School. Sa usaping pangkalusugan naman, aalokasyonan ng karagdagang 2 piso kada batang benepisyaryo ang pondo ng School-Based Feeding Program o SBFP ng bawat pampublikong paaralan ng sangay ng Kabanatuan ayon sa isinagawang Division Meeting on School-Based Feeding Program noong 22 ng Setyembre na ginanap sa bulwagan ng mga guro. Naatasang magsidalo sa pagpupulong ang mga punong guro, ulong guro, ingat yaman, canteen manager at feeding coordinators ng bawat paaralan. Sa kanyang mensahe ay ipinaliwanag ni ASBS Joseph Palyo ang kahalagahan ng feeding sa paaralan upang mapataas ang performance ng mga mag-aaral sa iba't ibang achievement test. Sa mensahe naman ni SDOD Chief Dr. Wilfredo Sison ay nilinaw niya kung saan dapat guguli ng pondo ng SBF at nilinaw niya na ang mga canteen reports ay nais niyang makarating din ang mga kopya sa kanyang tanggapan sapagkat ito ay under operation at hindi umano under curriculum. Batay sa mas pinalaking pondo na humigit kumulang sa 9 na milyon ay maradagdagan ng 2 pesos ang dati 16 na piso na budget sa bawat araw para sa batang kasali sa SBF. Ngunit kaagad na nilinaw ni Division Accountant Roda Ladignon na ang karagdagang 2 pesos ay dapat na ilaan sa ekstrang gagastusin sa pagsasakatuparan ng feeding program tulad ng gasol, kitchen utensils, liquid soap at iba pa, sa halip na idagdag sa pondo na para sa menu sa bawat araw. Ipinaalala din niya na ang liquidation report ng SBFP ay dapat magkaroon ng kopya ang Medical at Accounting Office. At upang hindi maging balakid ay end of the month ang magiging deadline ng liquidation report. In charge pa din sa downloading of funds ang mga punong guro at ito-turn over ito sa ingat yaman ng paaralan na kukuhanan ng lingguhang pondo ng feeding coordinator. Inaasahang simula ngayong linggong ito hanggang Disyembre ay tatagal ng 80 araw ang mga school-based feeding program at dahil sa kasalukuyan ay wala pang pondo, subalit kailangang simulan na ang SBF, ay maaaring asistahan ng Division Cooperative ang mga paaralan para sa kinakailangang mga supplies sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa kanilang tanggapan. Ang ulat na ito ay hatid ni DepEd Media Bureau Member Loris Gayachensa ng Valley Cruz Elementary School. Sa alangangan naman ng pagpapalakas ng partnership at linkages, kamakailan lang ang binisita ng mga guro at kawani ng Honorato C. Perez Senior Memorial Science High School kaugnay ng pagpapalakas ng ugnayan ang dalawang paaralan. Kaugnay ng pangyayaring ito, nakapagdala ng ulat si June Nathan Cabico. Narito po ang ulat para sa balikan niya. Sa kabila ng malakas na ulan, naitaguyod pa rin ang school-to-school partnership program ng Mabini Homesite Integrated School at Honorato C. Perez Senior Memorial Science High School. Biyernes ng hapon, September 23 ng taong kasalukuyan sa paaralan ng Mabini Homesite Integrated School. Nakatuon ang tema ng programa sa Disaster Risk Reduction Management. Nagsagawa ang rescue team ng Barangay Pagas na maikling turo ng pamunang lunas sakaling magkaroon ng sakuna. Matapos ito, isinagawa ang aktual na procedure para sa first aid. Nagkaroon ng casualty mula sa grade 7 sa katauhan ni Isaiah Cyrus Palasige. Sa aktual na pangyayari, ang mga guro na si Ginong Liza Misona, school clinic teacher at Ginong Oliver Toledo, master teacher 1, kasama na rin ang president ng GPTA na si Ginong Jane Pineda, ang naglapat ng first aid gaya ng iba't ibang uri ng pagbuhat sa casualty. Ang lover's carry, 3-month carry, 4-month carry, blanket carry, at paggamit ng kumot para sa improvised stretchers. Bandang hapon sa pagdating ng panauhin mula sa Bureau of Fire Protection ng Cabanatuan, matapos magbigay ng kaalaman, dumating ang malakas na ulan. Sa kabila ng pagpasok ng tubig sa covered court ng paaralan, nasindihan pa rin ng punong guro na
Hindi naging hadlang ang malakas na ulan sa pagnanais na matapos ang programa. Nagpasalamat ang punong guro sa pagdating ng mga bisita at nagkaroon ng awarding of certificates. Literal na inulan ang programa pero sa bandang huli ay inulan pa rin ng kaalaman ang lahat ng dumalo na magagamit sa sakuna. Ako po si Jonathan Escabico ng Mabini Homesite Integrated School sa pagmamatnubay ni Ginang Josephine Escabico, District Media Bureau Member ng Mabini Homesite Integrated School. Nag-uulat para sa DWJJ Radyo Vision! Kaugnay naman sa katatapos na 2016 Division Schools Press Conference, 5 mag-aaral ng Campino Elementary School ang sasabak ngayong taon sa Regional Schools Press Conference at siyang tatangkang lagpasan ang record na naitala sa paaralan. Ang mga grade 6 na sina Lorraine de Guzman, Joanna Pio, Ezekiel Ian de la Cruz at Phil Dominic Rodriguez, kasama ang grade 5 na si Sean Eman Lasco, ang susubok na lagpasan ng record na naitala ni Princess Joy Corbadura noong 2015 na ikalawang pwesto sa RSPC at kampyonato sa NSPC. Ayon sa kanilang tagapayo na si Ginoong Alan David Valdez, hindi kasing galing ng 5 pambato ng Campino Elementary School si Corbadura. Subalit, maihahanda pa naman niya o aniya ng 1 buwan pa ang mga batang mamamahayan. Suportado naman ang punong guro ng Campino Elementary School na si Ginang Melody Eden Montevergen ang 5 pambato ng paaralan sa RSPC at ipinahayag ang buong suportang pinansyal para sa mga bata. Samantala, kasamang sasabak din sa RSPC ang pampaaralang pahayagan ng Campino Elementary School na kampo matapos itong tanghaling pinakamahusay na pampaaralang pahayagan sa Sangay. At ang kaimbawiin ng kampo ang pinakamahusay na pampaaralang pahayagan sa buong Rehiyon 3 na unang nakamit nito noong 2015 RSPC. Ang ulat pong ito ay hatid ng ating kasamahang si Alan David Valdez. Sa larangan pa rin ng pampaaralang pamamahayag, bitbit ang pag-asa at tiwala sa sarili ay napagtagumpayan ng 3 mamamahayag ng Kalibangbangan Integrated School ang 3 pwesto sa nakaraang 2016 Division Schools Press Conference na ginanap sa Cabanatuan East Central School noong Setyembre 15 hanggang 17 na naging susi upang sila ay makalahok sa darating na 2016 Regional Schools Press Conference. Nakamit ni Ethan Owen Taruk ang ika-3 pwesto sa Copy Reading and Headline Writing, English, habang ika-2 pwesto naman ang naigawad kay Nicole Jane Bernabe para sa kategoryang Science Writing English. Samantala, nasungkit naman ni Jaina Yesamin Taruk ang ika-3 pwesto sa Science Writing Filipino. Baka sa mukha ng mga batang mamamahayag ang galak na kanilang nadama hindi ng kanilang school paper advisor na si Ginoong Cesar Rey Espiritu sa tagumpay na kanilang nakamit na bunga ng pagsusumikap sa halos araw-araw ng trainings. Matatanda ang 2 beses na naging kampiyon ang CIS sa RSPC noong 2011 at 2013 kung kaya't mas pursigido pa ang mga batang mamamahayag at ang kanilang SPA upang maulit-ulit ang tagumpay na narasap ng naturang paaralan. Sa kasalukuyan ay patuloy ang ginagawang pagsasanay ng mga RSPC qualifiers na ginagabayan din ng punong guro ng paaralan na si Ginang Doris Ocampo na dati ring school paper advisor noong siya ay isang guro pa lamang. Inaasahan na mas magiging maganda ang performance ng dibisyon sa darating na RSPC dahil na rin sa nakakasang intensive training program na inilatag ni Ginoong Glenn Agustin na siyang nangunguna sa Media and Journalism at ito po isasagwa sa October o sa 15 hanggang 16 ng Oktubre ng taong kasalukuyan. Ang ulit po ito ay hatid sa atin ni Cesar Rey Espiritu na siya pong Dep and Media Bureau Member ng Kalibangbangan Integrated School. Humataw na muli ang mataas na paaralang agham sa isinagawang Second Founders Cup ng Midway Maritime School, Cabanatuan City nitong nakaraang ika-23 ng Setyembre taong 2016 na ginanap sa Midway Maritime School. Dinaluhan ng iba't ibang paaralan mula sa probinsya ng Nueva Ecija ang nasabing kompetisyon kung saan ang mga sumusunod na larangan, kitchen war, quiz bee, at dance competition ang pinaglaban-labanan ng bawat paaralan.
Sa siyam na kupunan na naglaban-laban, hataw sina Dana Celine Gutierrez at Alexis Sanjego sa Quiz D bilang champion sa ilalim ng pamamahala ni Ginoong Carlos Pailas Jr. Sa 7 paaralan naman na naglaban-laban sa dance competition, nakuha naman ng Sci-Hi Dance Troupe ang ikalawang pwesto at ito ay sa ilalim naman ng pamamatnubay ni Ginang Priscilla Calara at sina Lea Ignacio naman ang para sa Kitchenware Contest na pinamamahalaan naman ni Ginang Christine Marañon. Ayon kay Clarine Chua, magandang experience ang pagsali sa ganong klase ng kompetisyon, lalo na sa katulad niyang grade 7 pa lamang. Nagpapasalamat siya sa Science High School dahil sa pagbibigay sa kanila ng pahintulot upang makasali sa ganong klase ng paligsahan. Ang paligsahan ay sinasagawa taon-taon ng Midway Maritime School upang maipakita ng bawat paaralan ang kani-kanilang talent at maipakita ang tunay na diwa ng sportsmanship sa bawat isa. Hatid sa atin ang ulat na ito ni DepEd Media Bureau Member Helen Ilcoco ng Science High School. Para naman sa kagalingan ng mga guro, sumailalim kamakailan sa 3-day Division Writing Workshop for the production of localized and indigenized learning resources in kindergarten and orientation on the new curriculum guide ang mga guro ng kinder sa buong sangay, alinsunod sa Division Memo No. 134 Series 2016. Ginanap ang naturang pagsasanay sa Division Conference Hall na dinaluhan ng humigit kumulang sa 150 mga partisipante. Pangunahing layunin nito ang maturuan ng mga guro sa paggawa ng iba't ibang localized at indigenized materials tulad ng instructional materials at big books. Layunin din ang pagsasanay na malinaw sa mga guro ng kindergarten ang kumpletong pag-unawa sa curriculum framework, learning standards and competencies, maging ang mga uri ng assessment. Ipinaliwanag sa kanila ang Omnibus Policy on Kindergarten Education na batay sa DepEd Order No. 47 Series 2016 at maging ang bagong curriculum guide. Kabilang sa mga naging tagapagsalita at tagapagsanay, sina Chief Education Supervisor in CID Dr. Priscilla Sanchez, Education Program Supervisor on LRMDS Ginoong Ever Samson, Ginang Rachel Villamar at Ginang Sheila May Bautista na nagbahagi ng kanilang kaalaman at kausayan sa mga nagsipangdalo. Samantala, inanyayahan din ang lahat ng mga kinder teachers sa sama-samang pagbuo ng learning resource para sa kindergarten sa pamamagitan na rin ng kanilang mga outputs matapos ang nasabing seminar. Ang ulat na ito ay buhat o mula kay Loris Gay at yan sa DepEd Media Bureau Member ng Valle Cruz Elementary School. Balikan natin ang mga kaganapan sa pampaaralang pamamahayag kung saan muling nakuha ng Wesleyan University Philippines Elementary Department ang kampyonato sa Division Schools Press Conference sa ika-6 na pagkakataon. Namuna ang batang manunulat ng The Graders na nakalikom ng 165 puntos mula sa pinagsamang individual categories at group contests. Kabilang sa mga nakakuha ng ganitong medalya, sina Christian James Vidal. Ginto. Ha? Ginto, hindi ganito. Ginto. Okay. Nakakuha ng Kabilang. gintong medalya. Yes. Hindi gan. Ano ka? Yes, ginto. Gold medal. Ganito ba yung sinabi ko? Oh, yes. Sorry. Kabilang sa mga nakakuha ng gintong medalya, sina Christian James Vidal para sa pagsulat ng balitang sports at pagsulat ng balita. Rowan Alea Palacio para sa pagsulat ng Pangulong Tudling at pagwawasto at pag-uulo ng balita. Nabi Tarek Jabber para sa photojournalism. Nakuha naman ni Aaron Janice Chada ang ikalawang pwesto sa editorial writing at science writing, habang ikatlong pwesto naman ang naiuwi ni Lorraine Bugis sa feature writing at sa copywriting and headline writing. Gintong medalya din ang naigawad sa collaborative desktop publishing at radio broadcasting ng WUP Elementary Department. Tinanghal din ng graders bilang Best School Paper of the Year matapos makuha ang unang pwesto sa feature page, sports page at layout at ikalawang pwesto naman sa news page at editorial page. Samantala, kinilala ang punong patnugot ng Wesleyan University Philippines Elementary Department bilang Outstanding Campus Journalist of the Year ng Division of Cabanatuan City sa katatapos na Division Schools Press Conference.
Ginawaran si Serena Yasmin Concepcion, Editor-in-Chief ng The Graders, ng gintong medalya dahil sa natatanging kontribusyon nito sa pampaaralang pamamahayag. Kabilang si Concepcion sa grupo ng Collaborative Desktop Publishing Filipino ng WUP Elementary Department na nakakuha ng ika-5 pwesto sa National Schools Press Conference 2016 na ginanap sa Coronadal City kung saan nahalal din siya bilang kalihim ng National Elementary Editors Guild of the Philippines. Ang balita pong iyan ay iniulat sa atin ni Alfred Esteban ng Wesleyan University, Philippines. Nasa ikalawang taon na ang Farmers Field School Palay Check Training ng Palagay Integrated School. Ito ay isang special program na bahagi ng asignaturang TLE sa ika-9 na baitang sa ilalim ng guro na si Binibining Jennifer Gomez. Layunin ng Farmers Field School Palay Check Training ang mabigyan ng mga mag-aaral ng sapat at wastong kaalaman tungkol sa pag-aalaga ng palay sa bukid, gayon din ang masubok at mahasa pa ang kanilang kaalaman tungkol rito sa pamamagitan ng aktwal na pagsasanay. Napasimulan ang nasabing programa sa tulong ng City Agrarian Land Management Office ng Cabanatuan City at Barangay Cooperative ng Barangay Palagay na pinamunuan ni Ginoong Alfred Sugayan at Ginoong Eduardo Policarpio na sila ring nagsisilbing trainer at facilitator. Sinasagawa ang naturang programa tuwing araw ng Biyernes mula alas 8 hanggang alas 11 ng umaga sa loob ng 16 na linggo na binubuo ng 48 oras. Sa kasalukuyan ay 34 na mag-aaral ng grade 9 ang sumasailalim sa programang ito na may iba't ibang uri ng aralin, hands-on at on-field na mga gawain hinggil sa pagsasaka at tamang proseso ng pagsasaka gaya ng lecture and discussion tungkol sa Farmers Field School Palay Check, paggawa ng enzyme, paggawa ng -1 element, pagbubunot at paglilipat ng pananim, at pag-obserba ng palayan gamit ang sistema ng Agroecology System Analysis at pagsasaulat sa buong klase ng kanilang obserbasyon. Ayon sa punong guro ng paaralan na si Dr. Lea Alvarana, malaking tulong ang programang ito para sa kanilang mga mag-aaral lalo pa at nakatira ang mga ito sa kabukiran ng lungsod. Dagdag pa niya, ito ay isang oportunidad sa mga mag-aaral sa sekundarya upang maging handa sa kolehiyo at handa sa trabaho. Kaya naman akma rito aniya ang tagline na FFS swak na swak sa K-12. Makatatanggap naman ng Certificate of Completion and Recognition mula sa Regional Office ng Department of Agriculture ang mga mag-aaral sa pagtatapos ng pagsasanay. Nakatakdang isagawa ang pagtatapos sa mga mag-aaral para sa taong ito sa darating na ika-14 ng Oktubre. Ang ulat po ito ay naitala ni DepEd Media Bureau Member Eloisa Joy Domingo. At iyan ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng DepEd Cabanatuan City Media Bureau. Magbabalik po ang DepEd Hour makalipas ang ilang paalala mula sa ating UPN.